Maligayang pagdating sa Movie Pinoy Recap Story. Sa video na ito, ay inyong matutunghayan ang horror action drama mystery thriller movie na may pamagat na Friday the 13th. Nagsimula ang pelikula sa isang madilim at maulan na gabi kung saan mayroong isang babaeng takot na tumatakbo sa gitna ng gubat. Biglang lumitaw ang isang matandang baliw na babae kung saan sinisisi nito ang dalaga sa pagkawala ng anak niyang tinatawag sa pangalan na Jason. Nang umakma ito ng pag-atake, mabilis itong sinigundahan ng nasabing dalaga na naging dahilan ng pagkakatanggal ng kanyang ulo at dito na nagsimulang maging malaking misteryo ang mga sumunod na nangyari. Makalipas ang ilang taon, ang isang grupo ng mga college students at explorer ay nagpunta sa kaparehong kagubatan. Sa lugar na ito nila napiling gugulin ang kanilang bakasyon dahil bukod sa hitik sa kasaysayan ng buong lugar ay nandirito rin ang iba't ibang halaman na kanilang hinahanap. Pagsapit ng dilim, matapos ang kaunting kasiyahan ay naglakad-lakad sa paligid ang isa sa mga babae na si Whitney kasama ang kanyang nobyo na si Tom. Sila Joey naman at ang nobya niyang si Amanda ay mabilis na sumalisi sa kanilang tent habang naghahanap ng signal si Mike. Habang ginagawa nila ang kani-kanilang mga gusto, wala silang ideya na si Mike ay inatake na ng malaking halimaw na may suot na lumang tela sa mukha. Agad na narinig nila Joey at Amanda ang sigaw kaya naudlot sila sa kanilang ginagawa sa loob. Mabilis na lumabas si Joey upang tignan ang nangyari sa kaibigan, laking pagkasorpresa niya nang tumambad sa kanya na nakahandusay na ito kaya nagmadali siyang sumubok na bumalik. Subalit tila huli na rin ang lahat para sa kanyang nobye dahil sa ilang segundo lang ay nasa likuran na pala nito ang halimaw. Nagmadali sa pagtakbo si Joey pero hindi na siya umabot pa at nakita niya nakatali na ito direkta sa apoy at napupugnaw sa sobrang init. Nang lalapitan naman niya ito ay may naghahanda na palang patibong sa damuhan na naging dahilan para hindi niya magawang matulungan si Amanda. Narinig nila Whitney at Tom ang mga ingay na nanggagaling sa kanilang camp area kaya sinubukan agad nilang lumabas sa lumang bahay na kanilang nadiskubre at pinasok kanina. Ngunit nang aalis na sila dito ay napagtanto na lang nila na kung ano man ang nilalang na umatake sa mga kaibigan nila ay nandirito na ito sa ilalim ng bahay. Hindi na nagawa pang makaiwas ni Tom sa sunod-sunod na pagtusok sa sahig na nagmumula sa ilalim at tuluyan na rin siyang hinihila nito papunta sa tila underground na espasyo ng lugar. Bago ito tuluyang lamunin pa ilalim ay huling nasambit na lang nito sa nobya niyang si Whitney na kailangan na niyang umalis na agad namang ginawa ng babae dahil na rin sa sobrang pagkakilabot. Natataranta siyang tumakbo ng walang tigil hanggang sa makabalik siya sa camp area nilang magkakaibigan. Dito ay agad niyang nakita ang nagsisisigaw na si Joey at humihingi ng pabor na tulungan siyang matanggal ang patibong na nasa paa niya. Nilapitan agad ito ni Whitney at pinagtulungan nilang tanggalin ang nakaipit na patibong subalit makikita na lamang na nakasunod na rin ang halimaw sa kanila at tinapos nito si Joey. Wala nang nagawa si Whitney kung hindi magsisigaw na lamang habang kasabay na tila nanlambot sa takot ang kanyang mga binti na naging sanhi upang hindi na niya magawang makatakbo pa. Sa hindi malamang dahilan, bukod tanging siya lang ang hindi tinapos ng halimaw at dinala siya nito sa parang bahay nito sa ilalim na underground kung saan makikita na ganito ang pagtrato sa kanya nang hindi maipaliwanag na nilalang na ito. Makalipas ang ilang araw, naging palaisipan sa pamilya ng grupo ng magkakaibigan kung nasaan na sila dahil mapaghanggang sa ngayon ay wala silang ideya sa nangyari sa kanila. Ang nag-iisang kapatid ni Whitney na nagngangalang Clay ay sinimulan na siyang hanapin. Naglaan ito ng oras para puntahan ang bayan na huling pinuntahan ng kanyang kapatid, gamit ang luma niyang motor ay nagbahay-bahay siya upang magtanong at magpakalat ng mga poster, bagaman naging mahirap ang ginagawa niyang paghahanap dahil na rin sa mga kakaibang ikinikilos ng mga residente ng liblib na bayan ay nararamdaman niya na hinihintay lang siya ng kanyang kapatid na matagpuan siya kung saan man siya naroon. Nagpatuloy siya sa paghahanap hanggang sa nakarating siya sa bahay na ito kung saan may panibagong grupo ng mga magkakaibigan na magbabakasyon din sa lugar na binubuo nila Jenna, Bree, James, Chewie at Renz. Lumalabas na kakilala pala ni Clay ang mga ito dahil minsan na siyang nabully ni James.
Dahil sa awa ay sumama ang isa sa mga magbabarkada na si Jenna sa kanyang paghahanap. Wala silang ideya sa panganib na nag-aabang na sa kanila at makikita na lang na unti-unti nang inuubos ng nasabing halimaw ang mga iilang residente ng lugar at nakuha pa nitong gamitin ang maskara na nakita nito sa bahay ng isa sa tinapos niya. Maging ang dalawang magkasintahan na ito na mapag-aalaman na kasama dapat nila Jenna sa kanilang bakasyon na kasalukuyang napagdesisyonan muna na magtampisaw sa lawa ay naging sunod na target ng hindi maipaliwanag at misteryosong halimaw. Walang kaalam-alam ang babae na hindi na pala gumagalaw ang kanyang nobyo kaya sinalpok siya ng gamit nilang bangka. Nahilo siya ng todo dahil sa nangyari, nang maaninag niya ang nakakakilabot na presensya ng halimaw na nakatingin sa kanya ay agad siyang nagtago pero wala rin itong nagawa ng tuluyan na siyang iniligpit ng mabilisan. Pagsapit ng dilim, nakita nila Clay at Jenna ang lumang bahay na unang nadiskubre ng nawawala niyang kapatid. Punong-puno ito ng mga gamit sa pangkukulam at mga ritual. Nang marinig nila na may kung anong naglalakad sa labas na mayroong malalakas na yabag ay agad silang nagtago sa ilalim ng mga lumang gamit. Dito ay nasaksihan nila ang pagdating ng malaking nilalang na ito na dala-dala ang mga residente at mga kaibigan nila Jenna na naunang tinapos ng halimaw na para bang balak itong gawing mga pagkain o ano paman. Kinilabutan sila ng todo sa kanilang mga nakikita, nang maramdaman ng nasabing halimaw na ito na may nanunood sa kanya ay dagli nitong binuksan ang ilaw ng buong bakuran kasunod ng pagtingin niya sa pinagtataguan nila Clay. Mabuti na lamang ay nakalipat na pala sila agad ng pwesto kaya hindi na sila nagsayang ng oras at agad na silang tumakbo. Narinig ni Whitney na may mga taong tumatakbo sa ibabaw kaya nagsisigaw siya ng tulong pero hindi ito narinig ng kapatid niya. Naisip nilang bumalik agad sa bahay kung saan namamalagi ang mga kaibigan ni Jenna upang sabihan sila na hindi naligtas pa ang lugar dahil panigurado ay sila na ang isusunod ng halimaw na ito. Subalit imbis na maniwala ay sinabihan sila nila James na nahihibang silang dalawa. Habang nagdidiskusyon sila ay nakarinig sila sa bodega sa labas kung nasaan si Chewie na may nabasag na kung ano. Sigurado sila Clay at Jenna na iyon na ang nasabing halimaw kaya agad siyang tumawag ng pulis. Si Renz naman ang nagpresenta na puntahan si Chewie at natatawa pa nitong sinabi na mga duwag sila. Pagpasok sa loob, ang yabang na meron siya ay biglang napalitan ng sobrang takot ng bumungad ang malamig na kaibigan kasabay ng pagsulpot ng halimaw na nilalang. Nagawa pa niyang makatakbo palabas at magsisigaw ng tulong pero wala rin itong nagawa nang walang kahirap-hirap siyang pinuntirya gamit ang lumilipad na palakol. Dito natuluyang naniwala ang aroganteng si James at lubos silang nataranta na hindi halos malaman ang dapat gawin. Matapos mailigpit ng walang kalaban-laban ang dalawa nilang kaibigan sa labas, narinig naman nila ngayon na nasa taas na agad ito ng kanilang bubong. Agad na napaakyat si James sa ikalawang palapag ng bahay para kuhanin ang kanyang armas. Sumunod si Bree sa kanya subalit nagkamali ito ng pinasok na kwarto at minalas na nandoroon na pala ang nasabing halimaw. Sinubukan niyang pumalag pero dahil sa laki at kakaibang lakas nito ay wala na rin siyang nagawa pa. Lalo silang kinabahan nang marinig nila na nasa loob na ang halimaw. Sumakto naman na dumating na ang tinawagan nilang pulis kaya tila nagkaroon sila ng pag-asa. Ngunit bago pa man nila ito mapuntahan, bumulagang sumulpot mula sa itaas ang nilalang at mabilisan nitong tinapos ang pulis na hihingian pa lang sana nila ng tulong. Sa sobrang takot, napalabas na sila sa bahay at dumaan sila sa gilid kung saan dumiretso sila sa kotse ng pulis. Habang rumaradyo sila sa istasyon patungkol sa mga nagaganap ay bumagsak naman sa ibabaw ng kotse ang malamig na si Bree na agad na lalong nagpakilabot sa sitwasyon dahil tila kahit saan sila magtungo ay hindi titigil ang halimaw hanggat hindi sila nauubos nito. Dahil rito napatakbo na lang sila sa masukal at madilim na gubat ng kabundukan. Hanggang sa ngayon ay naging arogante si James at hindi nagtiwala sa pagsama kay Clay kaya humiwalay ito ng daan na pinuntahan. Sa pagtakbo nila Clay ay maswerte na sa pagkakataong iyon ay narinig na nila ang pagsigaw ng kanyang kapatid kaya sinundan nila ang tunog hanggang sa matuklasan nila ang underground na daan. Si James naman ay siniwerte na nakatagpo ng isang sasakyan na may matandang nagmamaneho, subalit nang sasakay na lang sana siya ay sumulpot na ang nakakakilabot na nilalang at walang pakundangan nitong tinapos siya. Sa ilang araw na nawawala si Whitney ay naging mapalad na sa sandaling ito ay nagkita na muli silang magkapatid.
Bagaman masaya na nagkita na silang muli ay sinabi ni Jenna na kailangan na nilang umalis dahil mapag-aalaman na lang na nandirito na ang halimaw na humahabol sa kanila. Matapos sirain ang mga kadena na nakagapos dito ay agad silang naghanap ng ibang madaraanan paalis. Nagsiklab sila ng gasolina na nasa loob para pigilan sandali ang halimaw na makasunod agad sa kanila. Makailang segundo rin silang nagpumilit na maghanap ng ibang madaraanan palabas pero wala silang nakita sa tunnel, kaya sumuot na lang sila sa isang maliit na butas na kanilang nakita. Pero sa kasamaang palad ng si Jenna na sana ang susunod dito ay inabutan na ito ng halimaw na agad siyang iniligpit. Gusto pa sana itong tulungan ni Clay pero talagang wala na siyang magagawa pa dahil sa tindi ng inabot nito. Agad silang tumakbo muli hanggang sa maaninag nila ang sinag ng buwan na indikasyon lamang na ito na nga ang hinahanap nilang daan palabas. Nagawa nilang makaahon at dinala sila ng daan sa isang lumang sirang bus na maaaring unang naging biktima ng halimaw noon. Sa ilang sandali, nang makakaalis na sana sila ay naunang nag-aabang na pala sa ibabaw nito ang halimaw. Napasigaw na lamang si Whitney habang walang tigil na binabalibag ng nilalang na ito ang kanyang kapatid. Nang hindi nagtagal, pagkababa nito sa loob ng bus ay mabilis siyang nagkubli sa isang sulok at binigyan niya ito ng malakas na pagsipa. Tinangka pa siyang batakin nito kasama pa ibaba pero hindi siya pumayag at nagpumiglas siya ng walang tigil. Kalaunan ay nalaman niya na ayos lang pala ang kapatid niya kaya dagli na silang umalis. Kasabay ng pagbuhos ng ulan at mga pagkulog, nagtungo sila sa garahe ng isa sa mga residente kanina kung saan hanggang dito ay mabilis silang nasundan ng halimaw. Kahit malinaw na wala siyang laban sa nilalang na ito, sumubok pa rin siyang lumaban dahil yun na lamang ang natitirang opsyon kung ayaw nilang matulad sa mga nauna nitong tinapos. Ilang ulit siya nitong ibinagsak sa sahig, gumanti rin siya ng mga pagsugod kung saan sa gitna ng mainit nilang palitan ng atake ay nabuksan ng isang makina na panggiling. Napagtanto ni Whitney na ang halimaw ay isang dating tao na may pangalan na Jason na bumangon mula sa hukay upang ipaghiganti ang nangyari sa nanay niya. At ang tanging pakahulugan kung bakit siya lang ang hindi tinatapos nito ay dahil kamukha niya ang babaeng nasa larawan na pagmamay-ari ng halimaw na ngayon na si Jason. Habang nagpapanggap siya na sasama na lang siya ay nagsimula ng umatake mula sa likod si Clay. Sa pagtutulungan nilang magkapatid ay agad nilang naikadena ito ng mabilisan. Nakaganti pa ito ng isang malakas na suntok pero tuluyan na itong binatak ng makina na agad namang ginamit na mabisang pagkakataon upang tuluyan na itong tapusin ni Whitney. Sa pagsikat ng panibagong umaga, nagtungo silang dalawa sa pangpang ng lawa at dito nila napagdesisyonan na ihulog ang labi ng halimaw. Sa pagtatapos habang nakahinga na sila ng maluwag dahil makakauwi na sila, sa hindi inaasahan ay sinurpresa sila nito mula sa ilalim na indikasyon lamang na may kasunod pa palang kabanata ang istorya. Special shoutout kay Teresita Baay ng San Pedro Santo Tomas, Batangas. Shoutout kay Mary Joyful Dinawanaw. Shoutout kay John G. Joseph. At sa huli kay Bogard Kaingin. Kung umabot po kayo hanggang dito at nagustuhan ninyo ang video ay huwag kalimutan na pakipindot ang like button. Maraming salamat po.